Knights of Praise International. Your host, Reverend Bobby Librado, Associate Pastor, Asia Pacific Regional Missionary of United Pentecostal Church of Hong Kong. The purpose of this channel is to teach, preach the Word of God, establish prayer life, and win people in the Lord, and mature disciples of Jesus Christ by exalting Jesus Christ, encouraging people, equipping Christians, and evangelizing the world through the gospel of salvation. New Life Fellowship Main Campus, 7 to 9 Hill Road, 2nd floor, Chu Wen Pat Building, Chek Tong Chu, Hong Kong. Worship service Wednesday to Sunday at 2 p.m. Church office telephone +852 285 77500. Reverend Bobby Librado, Associate Pastor. Reverend Nilo Plaza, Co-Associate Pastor. New Life Fellowship Old-Time Campus under Pastor Bobby Librado, Les Point Industrial Building, 16 to 18 Woliu Hang Road, Potan, Shatin. Contact 960-85197. Siwong 1 Grace Church under Pastor Samuel Mack. Room 301 Finance Building, 254-256 Des Biox Road, Central Hong Kong. Telephone 2543-1112 or 9185-8973. UPC Yuwen Long under Pastor Joshua Kwong. First floor, Flat A, Oning Building, 192, Oning Road, Yuwen Long, New Territory, Hong Kong. Grace Church of Hong Kong under Pastor John Chan. Worship B, 7th floor, Epoch Industrial Building, number 8, Chi Weng Ho Street, Ching Yi, New Territory, Hong Kong. Morning Devotion, a prayer to start your day. Begin today with God. Good morning, my beloved brethren in the Lord around the world. Good morning, Hong Kong. Good morning, Philippines. Tayo po ay nandito na, mga kapatid, sa hotel. Nandito po sa, ano yung pangalan ng hotel na ito? Century, hindi Century 2 na, Century Park Hotel. Dito po sa Vito Cross, Manila. Amen. Malati, Manila City. Okay, so
Salamat sa Panginoon. We arrive safe and sound by the grace of the Lord. Kami po ay lumapag kaninang alas 12 ng tanghali at nahintay din po namin si Pastor Joel Lupango kanina mga kapatid at bago kami matapos na mag-lunch sa airport, kami po ay tumulak na po dito sa hotel at salamat sa Panginoon, kami po ay naka-check-in na ang family ni Pastor Nilo kasama po ang kanyang mother, si Keisha at si Sir Marifi. At iko naman ay kasama si Sister Cynthia, si Crisel, at bukas makakasama din po namin si Katrina. Pero gabi na po siya makakarating dito sa Pilipinas. Amen. Dito po sa venue. Okay, so Pastor Joel Lupango ay meron na rin po siyang hotel at hinihintay na lang po niya ang kanyang mahal na asawa. Amen. At mamaya-maya, praise God, ay darating si Sister Marisa, praise God, mula sa Hong Kong. Praise God. Ituloy ang naudlot na ano yung naudlot? Bahala na kayong magbigay ng meaning po nun, mga kapatid. Siyempre, mag-asawa, praise God. Hindi pwedeng hindi matuloy po yon. Mag-asawa eh. Normal yon, mga kapatid. Andun yung blessing ng Panginoon. Okay? So, at kami po ay nagpapasalamat po sa biyaya ng Panginoon kahit pagod. Galing po sa Antique, sa Katmon Church at Kanaan Church na pinapastoran po ni Pastor Bong Labiao and Pastor Anita Labiao. Praise God. Dalawang church po yan. Tig-isa po sila ni Pastor Bong and Pastor Anita. To God be the glory. At napakaganda po ang victory na ginawa ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nandito na po tayo sa Manila. At bukas, yun po ang ating aatinan, ang ating homecoming. Amen. Sa lahat po ng mga missionary abroad, ay magkita-kita po tayo sa Acts Bible School doon po sa Quezon City, no? Balete Drive. So yan po yung aming itinerary bukas, activities. At sa hapon at sa gabi ay meron po kaming tinatawag na dinner with all the missionaries abroad. To God be the glory. Okay, so sana'y makahabol sina Pastor Jeppy, Sister Kev, Sister Gloria Chi, at kasama din po si Sir Lenny Tong. Amen. Sila po ay makakasama po sa homecoming, amen, missionary celebration po sa Acts Balete Drive. So yan po yung activities bukas. Praise God. At sa mga susunod na araw, yan po ay Thursday. Amen. Mag-start na po ang General Conference. Purihin ang Panginoon. At nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan sa mga nararamdaman na hindi maintindihan sa aming katawan. Purihin ang Panginoon. Grabe po yung suffering ko. Amen. Yung paa. Amen. Sa likod ng paa, yung muscles, mga ugat. Hindi na ako makalakad, mga kapatid, ng mahaba-habang walk. Sumasakit, mga kapatid, at kagagaling ko lang naman sa Queen Mary Hospital at tinanong ko talaga sa doktor kung mataas po yung uric acid ko. Ang sabi niya, no, your uric acid is normal. So ang suspicious ko, mga kapatid, matagal po kasi akong hindi naligo sa dagat at ako'y lumusong at naglangoy-langoy, kinampay-kampay ang mga paa at malamig sa ilalim ng dagat, mga kapatid. Yung paa ko na, of course, mayroon na tayong edad, medyo humina na po yung ating tinatawag na immune system. Praise God. Talagang yung mga ugat ko na parang feeling ko napasukan ng lamig. Yan ang kailangan, mga kapatid, at gumagawa ay naghahanap po tayo ng tiyempo na magkaroon po ng tinatawag na steam bath para ma-release po, mga kapatid, yung pumasok na hindi magandang toxic sa loob ng katawan. So pag-pray po natin na sana po ay magiging successful, amen, ang General Conference sa loob po ng isang linggong ito. Praise the Lord. So bago tayo magbatian sa pangalan ng Panginoon, I think siguro, mga kapatid,
much more better na tayo po ay dumulog sa Panginoon ng isang pananalangin. At least unti-unti na naka-recover na po yung boses ko. At sagad-sagad nung Sunday at gabi po ng Monday, talagang almost lost na po yung boses namin ni Pastor Cynthia. Pero thank God sa biyaya ng Panginoon, ito medyo nakaka-voice out na po tayo. To God be the glory. So let's come into the word of prayer at atin pong ilapit sa Panginoon ang sandaling ito na ang Diyos ay siyang kumilos at magpala. Amen. Sa atin pong morning prayer devotion. Panginoong Diyos, napakabuti mo sa buhay namin. Wala po kaming ibang matatakbuhan, mapupuntahan, kundi ikaw lamang, Ama, ang aming sandalan, sandigan at tinutungtungan, Panginoon. Hallelujah, ng aming pananampalataya. Kaya humihingi kami ng iyong makalangit na basbas sa gawain ng pananalangin sa gabing ito. Samahan mo po ang iyong mga anak na magkakasama muli sa umagang ito para patuloy kami, Panginoon, na manalangin, magpuri, makinig sa iyong mga salita tuwing umaga. Praise God. Ayaw po namin, Ama, na maputol ito kasi bahagi na ito, no, ng aming buhay, Panginoon. It is our life to do this for God's glory. At maging sa aking mga kapatid na kasama ngayon na naka-join sa umagang ito, pagpalain mo, Ama, ang bawat isa habang kami po ay magkaroon ng morning devotion, Panginoon, sa umagang ito ng Hallelujah, Miyerkules. Maraming salamat. Sa iyo lahat ang papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Ating ipalakpak ang ating kamay. Ayan, ikamot ay palakpak ang atong mga kamot. Amen, mga kauturan. Ayan, praise God. Naghalo na yung Ilonggo ko at Cebuano ko, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, for your information, mga kapatid, talagang lahat po ng mga pastors natin na naka-schedule sa week na ito ay wala na po silang time na makapag-share sa salita ng Panginoon. Kaya may mga fast sa preaching po tayo, amen, ng mga nakaraan pang taon o itong kasalukuyan 2005 na atin pong ipi-play kasi fresh na fresh pa naman ang salita ng Panginoon. Kahit ito man po ay premiere, amen, para sa mga preacher po natin, pero ang mahalaga, ang salita ng Diyos, ang siyang patuloy na niihahasik, amen, sa pilapil ng ating mga puso. Kaya kung ating tatanggapin yon, mga kapatid, gagamitin po ito ng Diyos na tayo po ay patuloy na palaguin ng ating Panginoon. So, tiis lang, mga kapatid, dahil ito po ay premier morning prayer devotion. Praise God. Pero nandito pa rin ang inyong lingkod, hallelujah, na gumaganap para sa gawain po ng pananalangin. Kaya wag po sana kayong manghinawa. Praise God, kahit premiere ito, pero live pa rin ang dating niya, mga kapatid. Amen? Praise God. Live na live, kasi live po ako eh. Ayan, no? Live na live po ako, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Ang premiere lang dito ay yung mga preaching na hindi po available ang ating mga pastors na naka-schedule po dito po sa ating morning prayer devotion. Dahil nga po, nandito po sila sa venue. Amen. At busy po sila. At higit sa lahat, hirap na hirap talaga kami sa internet. Actually, sa oras na ito, mga kapatid, nag-aagawan ang signal po dito sa hotel. Lalo na kung gabi, mga kapatid, mag-uwian na po, matutulog na po yung mga naka-check-in. Amen. The day na wala sila, nagsuroy-suroy sila sa gawas, mga kaigsuunan. Pero after the day, they will back to their hotel, to their room. So everybody will using the internet. That's why nagdi-degrade po yung Mbps, yung running po ng internet, kaya napakahina. Kanina nga nagpa-fluctuate po yung internet po namin dito. Kaya ang hirap. Nakita nyo po pagka nag-fluctuate na may buffering siyang gano'n, no? Ayan, nagaganyan-ganyan. Ang tagal, kaya ang hirap.
Praise God. Hindi katulad kapag tayo po ay nandun na sa bahay. Talagang solid 1,000 Mbps po yung gigabytes po niya, mga kapatid. Walang problema. So tiis-tiis lang, mga kapatid. Kahit na mahina yung ating internet, tuloy lang natin. At least may nagagawan po natin ng paraan sa habag po ng ating Panginoon. To God be the glory. So patuloy lang i-share, mga kapatid, ang atin pong link. Patuloy pong i-likes ang thumbs up button. At huwag tayong manghinawa na i-invite ang ating mga kapatiran, kakilala para sila po ay mag-join din ng ating morning prayer devotion. To God be the glory. So, mahaba-haba na po yung akin pong introduction sa inyo. At least na ipaliwanag ko po ito na alam po natin yung sitwasyon. This whole day, praise God, na this whole week hanggang hindi kami makabalik po sa Hong Kong. Amen, nagpa-fluctuate po ang aming internet at mayroon pong premiere talaga na mangyayari. Pero salita pa rin po ito ng Panginoon. Ako lang po yung live, praise God, yung prayer live. Pero yung Word of God, praise God, yan po ay premiere. To God be the glory. Alright? So, sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, sige lang, comments lang, mga kapatid, great one another sa pangalan ni ating Panginoon. 1437 kung nakapag-share ka na, praise the Lord. At kung hindi pa, simulan po natin, mga kapatid, na i-share ang atin pong link. At higit sa lahat, na mas maganda po na itag po natin yung ating link sa ating FB account para makita po ng mga kaibigan po natin kakilala. Mas madali pong ma-open po yun. Alright? Maraming salamat, mga kapatid. So, sa oras na ito, mga kapatid, napakaganda po na ma-inspired ulit tayo ng isang awitin bago ko po ibigay ang pagkakataon, amen, sa ating pastor. Amen. At bukas sila po ay pabiyahe na papunta dito po sa Pilipinas. Alright? So, before that, before we hear the Word of God tonight, amen, our late brother, amen, if you know and familiar to him, Brother Ulysses Ablang, he is going to inspire us with that original composition, Nag-iisang Panginoon. Totoo po yan. Walang ibang Diyos liban sa Kanya. Sabi nga ng Bible, "Here is, O Israel, the Lord our God is one Lord." At itong nag-iisang Panginoon na ito, purihin ang Diyos, karapat-dapat siyang sambahin, karapat-dapat siyang purihin. So, let's join together as we hear this song from our late brother, Brother Ulysses Ablang, Nag-iisang Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Panginoon, magpakailanman sa habang panahon. Dakila kang manlilikha hanggang ngayon. Jesus, kahit saan ika'y naroroon, kahapon at ngayon, magpakailanman. Kagalakan mo ang kalakasan, sarili inalay sa salang ng mundo. Kahit kailan di mapapantayan ito. Dugo mo'y tumbas ng pagligtas sa tao. Sa Kalbaryo'y pinatunayan mo. Kahapon at ngayon, magpakailanman, hindi magbabago pag-ibig mo. I love you, Jesus. Itataas kita, sasambahin kahit kailan, hanggang sa walang hanggan. I love you, Jesus.
tunay kang banal. Purihin ang pangalan mong mahal. Ikaw lamang ang Panginoong tunay, ang daan, katotohanan at buhay. Tanging Anak, Espiritu Santo't Ama, Jesus, tunay kang nag-iisa. Kahapon at ngayon, magpakailanman, kapangyarihan mo'y walang hanggan. I love you, Jesus, itataas kita, sasambahin kahit kailan, hanggang sa walang hanggan. I love you, Jesus, tunay kang banal. Purihin ang pangalan mong mahal. Ikaw ang lahat sa buhay ng tao, kaligtasan, kagalingan, kayamanan. Wala nang ibang maihahambing sa'yo, tapat sa salita at mga pangako. Kahapon at ngayon, magpakailanman, ikaw ang nag-iisang Panginoon. I love you, Jesus, itataas kita, sasambahin kahit kailan, hanggang sa walang hanggan. I love you, Jesus, tunay kang banal. Purihin ang pangalan mong mahal. Hallelujah, pukutangi ka. Purihin po ang Panginoon. Yes, bukod tangi ang Panginoon, at karapat dapat siyang purihin, karapat dapat siyang itaas. Siya ang nag-iisang Panginoon sa buhay po natin. To God be the glory. At alam po natin, ang Panginoon ay siloso pa naman yan kapag tayo po ay sumamba sa Diyos. Amen. Maliban sa Kanya, meron pong jealousy ang Panginoon. He is a jealous God, mga kapatid. At huwag sanang mangyari yan na magseselos ang Diyos sa atin, dahil meron po tayong ibang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Amen. Walang iba. Ang dapat nating itaas, mahalin ang ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. So, mga minamahal, ayan, parang na-adapt ko yung yung termino ni Pastor Bong Arellano, mga minamahal. Ayan. Alright. Maganda namang umadapt ng ganun. Totoo naman, mga kapatid, mga minamahal. Alright. So, sa oras na ito, ang oras po ay napakabilis. 24 minutes na po ang nakakalipas. Amen. Mula po nung tayo po ay nagsimula. Kaya tayo po ay makinig na ng salita ng Panginoon habang inihahanda po natin ang sisidlan ng ating puso. Amen. Ang matanggap muli ang salita ng Panginoon na ito po ay dadalhin ni Pastor John Philip Contelio. Purihin ang Diyos. Okay, so let's prepare our heart
our mind, our spirit, as we receive the engrafted Word of God this morning. God bless. Greetings, everyone, in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you for all of you brethren who are joining in this platform this morning in this prayer devotion. Thank you for your time. Hallelujah. And just a few more days to come is already the end of 2024, and the new year 2025 will come. One more night to go. Praise God. And let's prepare ourselves, our heart, our minds to receive the Word of God this morning. Hallelujah, as we prepare also ourselves to welcome the year 2025. Praise God. Praise God. Hallelujah. If you have your Bibles with you, mga kapatid, kindly open with me in Matthew chapter 24, verse 13. Praise God. Time check, 3:20. Praise God. Hallelujah. Matthew chapter 24, verse 13. Hallelujah. Have you nahanap na po ba natin, mga kapatid? Praise God. Nasa screen din po, mga kapatid. Basahin natin sabay-sabay. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Praise God. Pikit po natin ating mga mata, tayo manalangin. Dakila at mabuting Diyos, salamat, Panginoon, sa mga salita mo na napakayaman, Panginoon, Lord God, na aming nabasa, narinig, O Lord. At ito'y buhay, Panginoon, na mangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Lord, hallelujah, ikaw ang nakakalam ng pangangailangan ng bawat isa, O Lord God. Hallelujah, at sa mga salita mo, Panginoon, I believe, O Lord God, hallelujah, that you're going to reach all these needs that we had this afternoon, O Lord God. Lord, kumilos ka, O Lord God, ng malaya, O Lord God, hallelujah, at mangusap, O God, hallelujah, sa aming mga kaluluwa. Busugin mo pa kami, Panginoon, O Lord God, sa mga spiritual na pagpapala, Panginoon, especially, O God, sa iyong mga salita sa hapon na ito, O Lord God. Lord, alay padala mong iyong mga anghel na samahan kami, Panginoon, Lord God. Bakura ng lugar na ito, Lord God, upang hindi manakaw ng kaaway anumang mga salita, O God, hallelujah, na may tatanim sa aming mga puso, Lord God. Itago mo ko, God, sa iyong kapangyarihan ng iyong salita, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ako, O Lord God, may kalayaan na ipangaral ang iyong mga salita sa hapon na ito, Lord God. Lord, maraming salamat. Binabalik namin ang lahat ng papuri pagsamba in your name, Jesus. Everybody say, Amen. Shall we clap our hands to the Lord? Woo! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Hallelujah! Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. The text that we have read says, endure. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, bago tayo makaupo, mga kapatid, lingunin mo yung katabi, sabihin mong, keeping the faith to the end. Keeping the faith to the end. Makaupo na po tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Salamat sa testimony, mga kapatid, ni Sister Minpa. Praise God. Really, mga kapatid, nakaka-inspire, mga kapatid, na hallelujah, naalala tayo, mga kapatid, ng ating mga anak sa pananampalataya, mga kapatid. Praise God. Though indirectly, mga kapatid, na anak ko siya sa pananampalataya dahil si Sister Carlota talaga, mga kapatid, ang personal, mga kapatid, na nagdala sa kanya dito sa church. Praise God. At just been a part of it, mga kapatid. So, kasama, mga kapatid, yung mga naging anak pa niya, like Sister Eileen Rabino, mga kapatid, Sister Mylene Billion. Nakaka-bless, mga kapatid, na sila ay nagpapatuloy. Hindi ko kilala pa yung iba, mga kapatid, na
nadala niya dito mga kapatid sa church, praise God, sa presensya ng ating Panginoon. But I'm really blessed mga kapatid every time na nakikita ko sila mga kapatid, nagpapatuloy, nag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ay nakakapagbigay ng inspirasyon mga kapatid. Hallelujah, na magpatuloy pa mga kapatid na umabot mga kapatid sa mga kaluluwa. Praise God, at salamat sa ating Panginoon na hindi sila pinababayaan. At gayon din ang bawat isa sa atin sa Friday mga kapatid. Praise God, hallelujah. Salamat sa Panginoon na hindi niya tayo pinababayaan mga kapatid. Laging nandyan siya na gumagabay sa bawat isa sa atin. All the glory belongs to our Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. For your information din mga kapatid, Sister Min pa mga kapatid ay isang artista mga kapatid. Praise God. Lumabas siya sa isang pelikula dito sa Hong Kong, mga batid. Hong Kong film. So, sa mga di nakakalam. Praise God. Hallelujah. So, sabi ko noon, kapag inire-reach out namin siya na Ate Carlota, mga batid, praise God, ay siya yung artista, di ba? Sabi ko kanya, mga batid, pag tumatawag, nag-uusap, praise God. Kasi nakita ko siya sa film, mga batid, dito sa Hong Kong. Praise God. Hallelujah. At salamat. Hallelujah. Sa New Life Fellowship, may isang artista na na-win sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to Jesus. So, keeping the faith to the end. That's what we called endurance. Hallelujah. We cannot keep the faith to the end without an endurance. Amen. Hallelujah. In a few days' time, mga kapatid, ang taong 2024 ay matatapos na. Praise God. And also, mga kapatid, salamat sa mga Wednesday group na kasama din natin sa hapon na ito. Praise God. Na-bless din ako mga kapatid na very active sila nung 25 na talagang lahat sila nandun sa participation, lahat ng mga games mga kapatid, lahat ng activities ay sinalihan nila mga kapatid at nakaka-bless mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So the year 2024 ends mga kapatid, will naturally come to its end and a new one will come. The year 2025. Ganyan mga kapatid ang taon. Hallelujah. Yung isa mga kapatid, aalis na, yung isa naman ay darating, yung bagong taon. Hallelujah. But in life mga kapatid, the reality is not that easy to keep something to the very end. Hallelujah. Hindi madali mga kapatid na hallelujah, panghawakan. Kung halimbawa kung isang bagay, hallelujah, hanggang sa kaduluduluhan. Hallelujah. At some point mga kapatid, ito'y nawawala o hallelujah, o ating nawawala sa ating mga buhay. Especially nowadays mga kapatid, relationships is, hallelujah, especially in marriage, doesn't last very long anymore. There's lack of endurance. People move from one job to another, from one place to another. There's lack of endurance. From one goal to another. Hallelujah. People move because there's lack of endurance. From one employer to another because there's lack of endurance. It seems that in our world, hallelujah, we live in now, mga kapatid, nothing lasts longer to the end because there's no more endurance. Hallelujah. When we say endurance, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, hallelujah, is the ability to endure an unpleasant or difficult process or situation without giving way or without giving up. Yun ang endurance, mga kapatid, na tinatawag.
gaano man kahirap mga kapatid ang inaharap natin, hallelujah, o ang sitwasyon na meron tayo sa buhay, when we don't give way or when we don't give up, then we have an endurance. But like what I said a while ago, the reality is we don't have that kind of endurance. At some point, hallelujah, we quit. At some point, we give up. At some point, mga kapatid, hallelujah, nawawala sa atin ang isang bagay because of lack of endurance. Hallelujah. The synonyms, mga kapatid, ng endurance ay patience, perseverance, continuation, stamina, determination, durability, longevity. Praise God. Yun yung mga synonyms, mga kapatid, ng salitang endurance. Now, in our text, mga kapatid, hallelujah, if we read it, beginning from verse 9 hanggang 14, mga kapatid, hallelujah, these are some of the things that will happen in the last days, before the end of the age comes, or before the Lord Jesus returns. Hallelujah. Let's start reading, mga kapatid, in verse 9, chapter 24 of the book of Matthew. Praise God. And it says here, then shall they deliver you up to be afflicted. Hallelujah. We're talking about the last days, mga kapatid. Hallelujah. May de-deliver daw tayo, mga kapatid, upang tayo'y pahirapan. We're talking about, hallelujah, yung sitwasyon na daranasin ng mga mananampalataya. And shall kill you. Papatayin, mga kapatid, ang mga Kristiyano. And ye shall be hated of all nations. Ang mga kapamilya na hindi, hallelujah, hindi mananampalataya, mga kaibigan na hindi mananampalataya, hallelujah, mga taong nakapaligid sa atin na hindi mananampalataya, hallelujah, will hate us for being Christian. Hallelujah. For my name's sake, sabi ng ating Panginoon. Because you're bearing the name of our Lord Jesus Christ, ang lahat ng yan ay mangyayari sa atin. Pahirapan tayo, yung iba papatayin, mga kapatid, hallelujah, tayo ay kamumuhian ng ibang tao. And verse 10, and then shall many be offended. Madaling masaktan, mga kapatid, sa huling kapanahunan, mga kapatid. Konting bagay, mga kapatid, ay masasaktan. Hallelujah. And shall betray one another. Mga maraming magtataksil, mga kapatid, maraming magtatraidor sa ating kapanahunan. Hindi lamang, mga kapatid, sa loob ng iglesia, kundi rin, mga kapatid, sa loob ng pamilya, mga kapatid, ganun din sa pagkakaibigan, mga kapatid, marami ang magtatraidor. And shall hate one another. This spirit of hatred, mga kapatid, will be like a wildfire in these last days. Why? Dahil, mga kapatid, ang bunganga ng mga tao, mga kapatid, hallelujah, sa huling kapanahunan, hallelujah, hindi mapigilan. Lalo na, mga kapatid, kung ito ay, hallelujah, yung spirit of hatred, ay si ganito, ganito. Ipasa sa isa, ipapasa ng pinagsabihan, hanggang ito ay, mga kapatid, ay kakalat na, mga kapatid, hallelujah, at ang itong espiritu na ito, ang siyang maghahari sa puso ng maraming tao, mga kapatid. And verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. We know a lot of them, mga kapatid. Hallelujah. So we need to be careful. We need, mga kapatid, hallelujah, na lahat ng mga naririnig natin, mga kapatid, na mga gospel, napakaganda man sa ating mga pandinig, mga kapatid, but we need, hallelujah, to be careful. And verse 12, hallelujah. And because of iniquity, dahil sa kasamaan, mga kapatid, hallelujah, shall abound. O siya, mga kapatid, hallelujah, ang mananaig, hallelujah,
kakalat mga kapatid sa sanlibutan, the love of many shall wax cold. Hallelujah. Marami mga kapatid ang nanlalamig sa kanilang pag-ibig sa Panginoon at sa kagawain ng ating Panginoon. Not because mga kapatid, hallelujah, is a season of winter. Dahil sa kasamaan mga kapatid. Hallelujah. At maraming mga mananampalataya mga kapatid, hallelujah, ang nahihila, natatangay at umaayon sa agos mga kapatid ng kasamaan. Hallelujah. Kaya't ang kanilang pag-ibig sa Panginoon, ang kanilang pag-ibig sa gawain ng ating Panginoon ay nanlalamig mga kapatid. Hallelujah. But in verse 13 mga kapatid, though ang mga Kristiyano from verse 9 hanggang verse 12 mga kapatid ay dumaranas, hallelujah, sa mga bagay na iyon. Verse 13 said, if you have the faith, hallelujah, to our Lord Jesus Christ. But he that shall endure, if you have the endurance, mga kapatid, if you can endure unto the end, the same shall be saved. Hallelujah! Hindi ka dapat matakot if you have the endurance to the end. If you will keep your faith to the end. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, you will be saved. Hallelujah. It didn't say there, mga kapatid, that you will endure unto the end of 2024. Hallelujah. Hindi yun ang sinabi dyan, mga kapatid. But if we read the whole context of chapter 24, mga kapatid, hallelujah, it means unto the end of age, until our Lord Jesus Christ returns. If you keep your faith until that time, hallelujah, you will be saved. But if you stop, but if you quit, but if you surrender, the Bible is very clear, you will not be saved. Sayang. Yung mga, hallelujah, mga sakripisyo mo dati. Sayang yung mga pagpapagal mo dati, mga kapatid. Sayang yung mga prayer mo dati, mga kapatid. Sayang yung pagpupuri, pagsamba mo sa ating Panginoon dati kung ikaw ay titigil sa paglilingkod sa Panginoon. But I believe, mga kapatid, yung mga tao na nasa aking harapan sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, we will not quit. We will not surrender. We will not stop. We will keep our faith to the end. Woo! We will keep praising the Lord. Verse 14. Kailan darating, mga kapatid, ang end of the age? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Kapag naipangaral ng mga kapatid, hallelujah, ang kaharian ng Diyos, ang salita ng ating Panginoon, ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa bawat sulok ng mundo. Paano mangyari yun, mga kapatid? Ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos. Hallelujah. At pag yangyari yun, mga kapatid, ang lahat ng anak ng Diyos ay magpagamit, hallelujah, sa ating Panginoon na may share ang ebanghelyo ng ating Diyos. Hallelujah. Darating na ang ating Panginoon. Kung marami, hallelujah. If there will be repentance, mga kapatid, hallelujah, na ating nakikita, the end shall come. Hallelujah. The end shall come. But let's be willing to be used by God. Hallelujah. If we read the story of the early church in the book of Acts, mga kapatid, hallelujah, yung kanilang istorya, mga kapatid, is a very fitting description kung anong hirap na pinagdaanan ng isang Kristiyano na may pangaral lamang ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Christians at that time were beaten,
were arrested, martyred, left for dead, and despised. The apostles and the early Christians were martyred and died by sowing. Nilagari sila mga kapatid. Stoning, binato sila mga kapatid. Woo! Hallelujah! Crucifixion, burning at the stake, or other forms of torture and capital punishment. Yun ang kanilang pinagdaanan, mga kapatid. May pangaral lamang ang salita ng Diyos. May pangaral lamang si Jesus. Hallelujah, sa mga tao at that time. And the Bible is very clear. At in the end of age, mga kapatid, ganun din ang dadanasin nating mga Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah! Kung totoong Kristiyano tayo, mga kapatid, hindi tayo matatakot. Kahit alam natin, mga kapatid, hallelujah, na yun ang ating dadanasin. At in these last days, we will not be afraid. Hallelujah. Because we are a true Christian. We are a true child of God. But we will prepare ourselves. We will, hallelujah, God, hallelujah, will help us to be equipped. But we will prepare ourselves, hallelujah, to keep our faith to the end. Hallelujah. It takes endurance to keep our faith to the end. Peter, mga kapatid, hallelujah, was martyred in Rome. Andrew, martyred in Greece. He was crucified. James, martyred by Herod Agrippa. John was exiled to the Isles of Patmos. Hallelujah. He was not martyred, but he died a natural death at Ephesus. Philip, hallelujah, was crucified in Hierapolis in Asia Minor. Bartholomew was martyred in Armenia. Thomas, hallelujah, preached in India and was martyred there. Matthew, the tax collector, hallelujah, was martyred and died in Ethiopia, hallelujah, in Persia and Macedonia. And James possibly ministered in Syria and died there. Judas, not Iscariot, hallelujah, also called Thaddeus, was martyred in Persia with Simon the Zealot, hallelujah, and Jude. Hallelujah. Yung mga apostles, mga kapatid, and early Christians have experienced all these terrors. But even unto their death, they were not deterred nor discouraged. Hallelujah. May imagine natin ang kanilang pinagdaanan, mga batid. Hallelujah. But even unto their last breath, hindi sila na-discourage, mga batid. Hallelujah. Kanina, mga kapatid, narinig natin sa mga testimony na, hallelujah, na para bang nadi-discourage na tayo, mga kapatid, sa mga sabay-sabay na pagsubok, problema na ating pinagdadaanan, mga kapatid. Hallelujah, sumabay pa sa ating mga katawan. But the apostles, the early Christians, hallelujah, just in order for them to bring the gospel to the world, they were not discouraged. They were not stopped. Their goal, which is to preach the gospel of the kingdom in all the world, was not even thwarted or hindered. They keep their faith to the end. They endure all the torture. Hallelujah. They proclaim the name of Jesus. Hallelujah. At their last breath. Now the question for all of us this afternoon is, do we have the same courage to keep our faith to the end? Hallelujah. Do we have, or we are willing to have that endurance to keep our faith to the end? Yung mga pinagdadaanan natin, mga batid, sa hallelujah, sa ngayon, hallelujah,
is nothing compared, hallelujah, sa mga pagdadaanan pa natin in the last days. Hallelujah. So we need to be strong. We need to prepare ourselves to be strong, to endure. Hallelujah. Oh, listen, hallelujah. Our heritage is a heritage of good news. This good news is for all people, against all odds, and overcoming all difficulties for the sake of the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. You are enduring. Hallelujah. Because God commissioned you to preach the gospel, to share the gospel to the world. We are keeping the faith to the end, mga kapatid. Hallelujah. When we are looking forward to that glorious day, when we see Jesus face to face, hearing the most beautiful lines every believer longs to hear. Well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Only those who endure and keep their faith to the end will hear these beautiful lines from the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In the coming New Year 2025, remember who you are. Remember your identity in the Lord Jesus. Magpapalit man ang taon, your identity will not change. You're still a child of God. You're still a Christian. You are called to endure and to last unto the end. You are not called to quit in the middle. You are called not to surrender in the midst of trial. You are called to overcome. You are called to endure. The one who called us said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you always unto the end. Stay in God's presence. Friday group. Hallelujah. Mga kapatid. Stay in God's presence no matter what comes. I will now open the altar. Praise God. Hallelujah. Amen. Keeping the faith to the end. Hanggang pinangahawakan natin ang ating pananampalataya at doon tayo umaasa at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Hinding-hindi tayo iiwanan ng Panginoon, mga kapatid. Keeping the faith unto the end. Hallelujah. Napakagandang mensahe, mga kapatid, ang ating pong narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Pastor Jeppy. Kahit yan po ay mensahe nung nakaraang taon, 2024, habang sinasalubong po natin ang isang bagong taon ng 2025. Ang mensahe ng Diyos ay hindi po nagluluma. It is the same yesterday, today, and forever. Kaya aking hinahamon kayo, mga kapatid, sama-sama tayong maglingkod. Sama-sama tayong humawak sa mga pangako ng Panginoon. Whatever happen, mga kapatid, praise God, tayuan po natin ang ating pananampalataya, ang ating mga vows sa Panginoon,
Hallelujah. Meron tayong mga pangako. Lord, maglilingkod ako. Samahan mo lang ako sa paglalakbay na ito para hindi ako makabitaw. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi po tayo excuse sa lahat ng mga pagsubok. Tayong lahat ay vulnerable. Amen. At target ng kaaway. Pero may mga pangako ang Diyos na kailanman ay hindi niya tayo iiwanan. So yun lang ang ating alas sa buhay. Praise God. It is God's promise. That's why trust in the Lord with all your heart and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. To God be the glory. So sa oras na ito, mga kapatid, I would like to challenge you bago tayo magtapos. Amen. Pati ang ating mga prayer leader ngayon ay hindi po sila available. Minsan mahirap yung one-man band dito sa tinatawag na morning devotion. Pero sige lang, mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom, ang anointing, ang leading at direksyon ng kanyang espiritu habang tayo po ay dudulog sa Panginoon, habang tayo po ay mananalangin sa kanyang presensya. I would like to invite you to please join our hands, join our faith. Amen. As we come to the Lord, as we pray in the Lord, a divine protection against the evil in this world. We know every day in this imperfect world that we live in, evil is inevitable. Marami na, mga kapatid, ang ginagawa ng kaaway. Pasama ng pasama ang mundo. That's why these things, evil things in this world is inevitable. But remember, God protect us against the enemy. That every moment of every day. So there is, amen, a chance now that please join with me, church, as we come together in this prayer. Hallelujah. A prayer for evils outside the home or in the workplace. Kahit saan tayo naroroon, mga kapatid, ang kaaway ay patuloy na nandyan na sumusunggab sa ating mga buhay. Hindi siya sumusuko dahil gusto niya, mga kapatid, mas magsubdo tayo sa kanyang gusto. Pero let's pray because there's power in prayer. Oh, hallelujah. Dear Heavenly Father, I seek your protection from the wickedness of the evil one. Lord, you are our Almighty God, and your power doesn't stand a chance to the might you yield in our life. That's why we come to your refuge with joy, for you shelter us against the attack of the devil. I pray that protect us, O Lord, from the craftiness of the enemy and save us from his evil plots. I pray that cover us with your presence when we feel weak, amen, so that we will flee from our presence in the name of Jesus. But we pray, God, it is your power, it is your promise that we need to hold on. You are our faithful Father. There are violent people out there who are eager to do physical harm without any respect for a human life. Lord, you are our Savior from those who wish to do us harm. You are our protector from the violent hands of the wicked. As we go about our day to day, steer us away from the places where evil people lie in wait. I pray, God, that keep us out of reach from their harmful intentions.
and cradle us in the safety of your loving hands, Lord. May your power, may your Spirit, Lord Jesus, guide us every decision in our life. I pray that lead us with your wisdom and allow us to see things as they really are, so that we do not fall victim to the people's deception. I pray that keep us safe from harm, from wicked people who try to cheat us. Spare us from the con artists who do not care who did the proud and how much damage they cause. I pray, Lord, that give us the discernment spirit to recognize and avoid their scheme and their evil intention in our life, especially in our family. In Jesus' name, you regard our body as your temple, God. You also commanded us to take good care of our health. So I pray that help us to maintain good health. Remind us when we carelessly misuse or abuse our physical body, that this is against your will. So as we go about our day today, Lord, keep us safe from contracting or developing diseases or any ailments, O God. I pray that help us to use extra precaution so that we may be spared from serious sicknesses or harm in our physical body. Lord, you are the loving God. You have cared for us as a shepherd that cares for his sheep. You protect us, Lord, when there is danger, and you lift us and lead us to safety when we are in trouble. As we travel today, keep us away from accidents that could cause us serious harm. Keep us alert, God, and may we have the presence of mind to avoid or prevent mishaps. Give us godly discretion, Lord, that we may always be safe, and let us have that clarity of mind to warm or help others when the need arises. Thank you, Father, for this opportunity that you give us, Lord, a chance to come to you, Lord, with a heartfelt prayer. As we pray also, my beloved brethren in this platform, you know our infirmities, you know the things that we are suffering, O God, right now. But I speak the healing power of your name. Reach out our physical body in Jesus' name, O God. Fix every part of our physical body that we are suffering, God. Hallelujah. Pain, O God, or whatever infirmities that we are suffering. By the power of the name of Jesus Christ and by the authority of the Word of God, we speak healing right now, O God. Touch our physical body. Touch our life today, O God, in Jesus' name. Pagalingin mo ang aming buhay. Pagalingin mo ang aming espiritu, Panginoon, God. Bigyan mo kami ng matatag na pagtitiwala sa iyo at pananampalataya, Panginoon, katulad ng mensahe na dinala ni Pastor Jeffy, keeping the faith to the end. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na kung dumadating yung mga ganong senaryo sa buhay namin, na gusto kaming hilahin ng kaaway pababa, tulungan mo kami, Ama, na panghawakan, tumayo, Panginoon, sa pananampalataya na ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain mo, O God, ang prayer devotion na ito sa umagang ito. Pagalingin mo, Panginoon, ang aming mga cancer patients, O God. Alam mo at kilala mo ang kanilang pangalan, O God. In Jesus' name, lahat, Panginoon, ang affected na part ng aming katawan, na bunsod po ng mga karamdaman, we declare the healing power of your name. There will be a miraculous touch in our life this morning. In Jesus' name,
restoration in our faithfulness to you, God. There will be revival that is going to happen in our life. Revival, God, in our faithfulness. Revival in our giving. Revival in our prayer life, God. Everything, Lord, that we experience weaknesses, oh God, revive us, strengthen us, oh God, in Jesus' name. To God be the glory. To you all the glory, the honor and praises. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Oh, hallelujah. One more time again. Atin pong purihin at dakilain ang pangalan ng Panginoon habang tayo po ay nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hayaan natin na ang kanyang banal na espiritu ang siyang patuloy na bumalot sa ating mga buhay at ang kanyang banal na dugo ang siyang maiplead. Amen. Saan man tayo pumunta. Amen. Ang proteksyon ng Diyos ay patuloy na sagana na dumadaloy sa ating mga buhay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikisa. Amen. Sa mahigit na 1 oras na ating pong pagsama-sama, 1 hour and 5 minutes. Salamat sa Panginoon at hanggang sa muli, hanggang sa araw ng bukas, ng Huwebes, tayo muli ay magkasama-sama sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga minamahal na mga kapatid sa walang sawa ninyong pagsuporta, walang sawa ninyong pakikinig at pakikisa sa ating morning prayer devotion. To God be the glory. So pansamantala, ito po si Pastor Bobby Librado, muling nagpupugay sa inyo ng isang magandang umaga ng Miyerkules at hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa mga susunod uling mga araw. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. To God be the glory. So, hinahanap ko po yung ating outro. Kaya hindi ko makita-kita mga kapatid. Hallelujah. So, here we go. Praise God. God bless you and see you again the next day. We love you in Jesus' name.